May mga nagre-request sa akin ng mga zero knowledge kung paano raw ba mag-uumpisang maggupit. So itong barber's cut ang ibibigay ko sa inyong idea. Ito yung pwede kong maibigay sa inyong idea kung kayo ay beginner barbers. Gumamit tayo ng number 2 na clipper guide and then i-halfway natin yung adjuster niya. Sa paghagod naman, dapat ganito yung technique. Tingnan nyo lang mabuti yung kung paano ko inihahagod yung clipper at kung paano ko sinusuportahan ng suklay sa gitnang bahagi nito. Konting C-motion lang, saka dapat yung paghawak natin ng clipper is magaan lang para hindi masyadong mapataas yung paghagod natin. Yan yung purpose niyan at hindi rin masakit sa anit pag dumidikit yung clipper guide nito. So hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga haircut tutorial sa mga zero knowledge at sa mga beginner kung paano sila gugupit or paano sila mag-uumpisa. So ito na yung maibibigay ko sa inyong idea. Pagkatapos natin gumamit ng number 2 is kailangan nating step by step, lalo na kung baguhan ka. Ang ginamit natin dyan, i-next natin yung 0.5. Kung wala kayong 0.5, pwedeng number 1 na agad. Yung paghagod is na paka-control talaga niyan. Kailangan kontrolado natin. Kung medyo saktuhan yung hagod natin sa number 2, mas mababa naman dito sa number 1.5. And then gamit tayo ng number 1, mas mababa yung paghagod na gagawin natin. Barber's cut lang yung gupit natin na gagawin dito. Kukunin lang natin yung mga dark spot sa number 1 na clipper guide dito sa ibabang bahagi. C-motion lang yung galawan para hindi mapataas. Tingnan nyo yung aking handling ng clipper. Ganyan lang yung ating kamay. Kailangan yung pulso lang yung gumagalaw para simpleng-simple lang yung gagawin natin paghago dito at makikip nating maingatan yung gupit na ating ginagawa. And then 0.5 para unti-unti natin kiskisin yung pinakang-ibabang bahagi nito. Ang purpose kasi ng clipper guide para hindi mapursa yung pagnipis. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng clipper guide at punersa natin yan, may posibilidad na maging fade yan or mapataas yung ginagawa nating paghago dito. Saka syempre yung pinakang-ibabang bahagi, pwede nating isiro yan, kaya lang dapat talagang ingat na ingat tayo. Tanggalin lang natin yung mga tirang buhok sa pinakang ilalim nito kapag magsisiro tayo. Then gamit tayo ng trimmer. Dapat pag gumagamit tayo ng trimmer, visible yung area na matitira. Kailangan kita natin yan. At ganyan dapat yung forma ng ating trimmer para kita natin yung ating ginuguhitan. Sa pagbabawas naman, ito yung traditional or kinaugalian natin na pagpuputol ng buhok. Dapat ay kontrolado ng ating suklay. Much better kung malaking suklay yung gagamitin natin para maingatan natin ng pagpuputol na hindi mapasobra or hindi umiwas yung gunting sa suklay na ating ginagamit. Kapag ganyan kaikli at nakaporma na yung kanyang buhok, ay para sa hindi komplikadong proseso, traditional yung suggestion ko sa inyo na pamamaraan ng pagbawas at ito naman ay talagang galawang Pinoy or Pinoy barber yung gumagawa ng ganitong klaseng pamamaraan. Siyempre, kailangan nating basain bago natin ahitan. Dito ituturo ko sa inyo yung tamang paghawak ng ating pangahit. Ayan, nakikita nyo yung pangahit natin. Diyan dapat natin nahawakan sa pinakang puno ng ating pangahit. Hindi tayo dapat hahawak sa cover niya kasi ang control natin ay dito sa mismong ating ginagamit na pangahit. At syempre dapat nakaalalay yung isang nating kamay. Kailangan yung balat ng ating client or yung anit niya ay nababatak natin para hindi tayo makasugat. Sa ganitong pamamaraan is pag nahila natin yung balat, may iwasan natin na yung balat niya ay hindi sumama habang tayo ay nag-aahit, maiwasan nating makasugat. Ganyan yung proper handling. Tingnan nyo lang mabuti yung kamay ko kung paano ako nag-aahit at kung paano ko hinahawakan ang ating pangahit. Sa mga beginner barbers, sa mga nag-request kung paano ako nag-aahit, kung paano yung tamang handling ng ating straight razor or ating labaha, ganyan po. Kailangan lang meron ng guhit para meron tayong basihan or meron tayong guideline kapag tayo nag-aahit. Pag nag-aahit sa batok, siguraduhin natin na walang tatamaan ng mga tagihawat or nonal. Ayan, yan ang tamang paghawak ng ating pangahit, kung saan yung lugar ng ating pag-aahitan at kung paano natin susuportahan ng isang kamay
at maiwasan natin na masugat. Siyempre, mas makakapag-forma tayo ng pag-aahit kapag andyan palagi visible yung lugar ng pag-aahitan na nakikita natin at nasusuportahan ng isang kamay habang inaahitan natin ito. Ayun. Sa mga beginner barbers, lalo na sa mga hindi pa marunong mag-ahit, sundan nyo lang kung paano ko hinahawakan ang pangahit at matututo kayo kung paano yung proper handling nito at yung tamang galawan para maiwasan natin na masugatan ito. Napaka-importante na hinihila natin yung balat para hindi tayo makasugat. Saka siyempre dapat ingat na ingat tayo. Linisin muna natin bago natin i-final yung gupit na ginawa natin para sa kanya. Ayan. Diba? Simpleng gupit, barber's cut. Makakagawa na kayo bilang isang beginner barbers. Tiyagain nyo lang at siguradong matututunan ninyo ito. Napaka-basic. Maraming salamat sa mga nanood sa akin in time of pandemic. Ngayon ay napakahuhusay na mga barbero at talagang napakagagaling na. Merry Christmas po sa lahat at sana ay meron kayong kunting natutunan or idea sa mga beginners, sa mga zero knowledge. Panoorin nyo itong video na to. Kung kayo nakarating hanggang dulo ng video na ito, ay siyempre wag nating kalimutan na i-follow para sa mga susunod pa na mga gagawin nating mga video at mga idea. Pwede kayo mag-comment kung anong request ninyo at gagawin natin sa abot ng ating makakaya sa mga next video natin. Maraming salamat po, Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat.